guys, mag-start mo sa last na tong system, which is tama na siya, ang sales and expenses system, ay sales and expenses tracker system. Wait, oh no, daily sales and expenses tracker pala. So yeah, so as you can see here, nanay naka-input sa January, February, and March, and also nakabutang na diri sa graph ang ilahang total value. So atong i-aim karon ang April o ang May, which is 0 pa lang value. So we could proceed here sa April. So as you can see, April is 0 pa. 0 pa. So sa item, wala man tayo mabutang diri. So mag-i-copy na natong item sa January, which is hotdog tortillas. Wait, ito nag-invent ng tagline. Ito April. So sa April, wala sa items. We just i-copy na lang na to para maglisod. Copy, tapos so nakaka-copy na tong expenses. Then since ang expenses is muna sila ang mga raw materials, which is mga raw materials sa pagbuhat sa sa original product na ibaligya sa market. So yeah, so sa sales pod, kopyahan na to, copy and paste. April will be, so ano natin given atong item sa April 1. So sa amount, pagbutang na ta dire randomly kita, depende sa to. So ang amount sa tortillas as our raw materials, for example 700 pesos, enter. Then the cheese maybe 600 pesos also. Chicken mahal 100. Wait lang, mahal kaayo. Oh yeah, mahal ra, overpriced, inflation. 250 na lang para mas realistic. So the cheese maybe 200 is enough. Yung sa lettuce 150 ro, yung 20 na lang, 20 per kilo. Sa chicken, pala may yung kilo sa chicken ron, isa ka whole 250. Sa beef, mahal ang beef, so madangan siya 400 per kilo. Sa hotdog 100, acceptable, 100 kilo. Virginia hotdog, Virginia hotdog. So Virginia hotdog. Tapos sa quantity, pilang color tortillas maybe 110 pieces, no 5 pieces. So nakakuha na automatically, gi-multiply ang amount sa total quantity niya, which is 5 yung quantity sa iyang inventory. So kay bari na 5 ka tortillas sa inventory, tapos gi-multiply yung amount, total cost niya just 250 pesos sa no gi-multiply ang yung quantity sa yung amount, tapos nakuha atong total cost niya, which is 1,750 pesos. So sa quantity mo sa cheese maybe 3, and sa lettuce 3 kilos is enough. Chicken maybe 7 kilos or 7 ka pieces ng whole chicken. Tapos sa beef 3 kilos, and sa hotdog maybe 2 kilos is enough. No 3 kilos. So sa sales muna na siya ang atong actual product na ibaligya. Wait lang, optical, what is that? No, optional pala siya, so no need to record na input diri ang column. So yung amount pag ibaligya na, for example nachos, kasagaran nachos na is 150. Naglugi ta ni, lugi jud, no wala pa din 150 itong amount.
nachos, one kada pack sa menu, tag 150 pesos ang nachos. Dun sa tacos, maybe 20 pesos. So, sa burritos, maybe 120. Overload, tamales, 120 also. And sa Burger King man, so 99 na lang. So, sa quantity, we expected na makahalin ta karon og nachos around 15 pesos. Then sa tacos, 15 also. Oh, I forgot. We have to clear this muna. The formula. Para na to maano. We have to clear the formula para maano na to isa-isa. Nakatagsa. Oh my god. Oh yeah. So, yan. Back to ano na. So, sa quantity naman sa burritos, sa itong mga expected na baligya or siguro 10 or 12 burritos. And sa tamales, 15 tamales for this day, April 1. And sa burger, syempre, 20. Ato na lang i-manipulate kay basi malugi atong summary diri. So, as example na bitaw. So, as you can see here, nakuha na natong total achucho diri. So, so, total expenses. So many. Then equals, i-add na tanan ng total. Siyempre, total. So, i-add ng total expenses. Sum, dali nga column, add tanan, tapos enter. So, as you can see here, our total expenses in April 1 is 5,460. The total sales, same. Sum, total sales, pero ito nabaligya ko ng adlaw is enter, wait, mali ang formula. Sum, value tapos enter diri, then shush. So, as you can see here, the summary is, ang total sales na to karong adlaw is 9,270 pesos. So, pag solve sa profit, ang pagkuha sa profit is basically simply i-minus na to ang i-minus na to ang totals. How about this? I-minus na to ang total expenses sa total sales. So, first, ato sang i-input ang total sales, which is 9,270 pesos. Tapos, i-minus na to siya sa total expenses na 5,460 pesos. Tapos, i-enter na to. So, atong total profit is, within this day, is 3,810 pesos. So, sa pagkuha na po sa atong profit percentage is, ato lang i-divide ang total expenses sa total profit within this day. So, enter. So, ang profit this percentage this day is 143.31%. So, balik tayo ay. So, equals, divide ra ang profit sa total expenses. So, pag enter na to, atong total profit, atong percentage profit is 69.78% for this day, April 1. So, nakuha na itong profit. So, next na po, nakuha na itong profit sa April 1. So, we could check the summary na. Tapos, so, you can see here in April. Sa April, diba kanina wala may input ang April. So, as you can see here, nabutangan na April, which is ang total expenses is 5,460, which is natin rin nakabutang sa total expenses. Summary na to. Total sales of 9,270. Nagyapon din sa atong summary is 9,270. Then also, and so on and so forth. So, nakakopya na din natin automatically. So, that's our system works. So, as you can see here, automatically na po siya na input din sa ato ang graph. So, as you can see here, mas dako ato ang which is, makita ato diri gamay atong profit compared sa maybe second.
to the highest ato ang profit karong month April. So yeah, dili kayo taas compared sa March nga gabi kada ko nga 24,000. No, 7,000 lang profit, 7,750. So yes, so magpo-proceed na po sa another nga month, which is ang May. So as you can see here, ang May diri blanco siya. So yeah, sa May, pwede sa May. Pero magkopya na tag another nga item, tortillas. Copy na to diri kaya wala naman tayo mga set of example. So copy, same diri sa sales. So nachos, so sa amount na to diri I think will go the same. So maybe nagtaas ang price sa tortillas, nag-increase siya 200 per kilo. Tapos sa cheese na 200 na sad. Sa lettuce 120. Maybe nibaba siya kay lettuce season karon. Tapos chicken mas ni mahal ang demand. Ay no, mas ni mahal ang demand. Tako ba? Mas itaas ang demand sa chicken. So ni gamay ang iyahang amount. So mas ako ang demand, mas lower ang price. So siguro mo dagan siya 200 kada whole chicken. So beef 300 na lang siya since taas ang demand man. So maybe taas ang demand. So ba kasi mali ko ba, never mind. So libog-libog ra. So sa hotdog nag-inflation naman sa 120 compared sa last month of April. So sa quantity dire mag-improve na sad ta. So atong aso ng expenses na to. So taas na to ang quantity na i-supply, which is 20 ka tortillas na. Madagan siya 4,000. So sa cheese pod 20 tanan para kay overload naman dagan tag customer rate no. May pilit na lang sa 20 total quantity. So as you can see here, ay no, sobra na. Dako kayo ato ang expenses. So need ito bawion sa sales. So as expected, so ang amount na sa shakos karon since dako naman kayang price. So ang amount na ito mabaligyan is 150 ang isa. Kay gahama naman kayo ta. Tapos sa tako sa 200 na po ng isa. Okay, mga dato ang umalit sa tuwa. So same sa burritos, 150. Di na ka po talugyan. At 300 na para overload. So tamales po, di man kaya siya that sikat. So 200 siya, is considerable. Sa burger, di na siya double burger, triple burger na to. Kaya mga dato man na mamalit. So tag 300 ang isa. Burger King overload. So sa quantity nga atong expected nga baligya or atong mabaligya ya sales. Since mga things will do man karon nga may month not things ito kay May 1 pala. Sa expected na to dato ang umalit karon. So siguro mo dagan og itong mabaligya is 25 or 30 as example. So sa tacos 30, also sa burritos is 30. Oh, I forgot, I have to clear this formula here. So clear na. So sa quantity sa tamales maybe 25. Tapos sa burger, since mahal kaayo siya, pick 30 kasi na di ka katamalugi pero depende tignan tanong na to kung di ta malugi. Pero feel lang malugi ita, pero mas better na malugi ita para makita na to para makita na ko sa inyo kasi dagway niya sa graph pag nalugi siya. So sa total expenses that's equals, tapos i-add na tanan expenses din yung column, tapos forgot to add sum equals sum, then drag down total expenses. So as you can see here, May 1 dako atong expenses which is 2,400, 22,400. Tapos total sales na po sum, then enter tanan total sales din yung column, then enter. So as you can see here,
dako ang total sales. Dili ko musugot dapat gamay ang total sales nato. Maybe 20. No, dako ra gyapon siya. Tamales since dili ka siya sikat, so yung 10. Di gyapon. Should be 20. 20. 20. Dako gyapon total sales. Yung burrito is 15. Dako gyapon siya ang burger. Dili dato mabalik. 20 na lang. So kana. Dili na. So akong gi-manipulate ang total sales nga magamay siya para makita nato sa graph ang iyang changes. So sa profit simply minus ang total sales sa total expenses. So total sales minus the total expenses na wait. Total sales na 19,500 yung minus sa total expenses na 22,400 pesos is equals to 2,100 negative 2,100 pesos, which is more tong profit negative na nalugi patag og 2,900 pesos. So to solve this profit percentage, sum tapos profit divided by total expenses is negative 12.95%. So as a total revenue nato nalugi ta og 2,100 pesos within this day, which is May 1. Nalugi tag 12.95% this day. So tanaw na to sa summary kung pila kung usay dagway na to sa graph. So as you can see here, May tinaw na to na pa dulang graph sa ang green na part which is ang profit na asa left side. So it means negative side siya. So makita ma-differentiate na to kung unsay kalayan sa graph. So same lang gyapon diri. Ang profit lang nakalahi since negative siya. So overall diri okay ra pud no, still the same. So negative lang profit, negative, so ang percentage negative din. So ang nakabutang diri sa 12.95% negative. So yeah, mura to. So same, it works the same ang gyapon sa tanan month. Same process ang gyapon ta. So yeah.